Okay, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakasikat at siguro isa sa mga pinakanakakatakot na propesya sa buong kasaysayan. Isang bisyon tungkol mismo sa katapusan ng mundo. Grabe, di ba? Parang eksena lang sa isang epic disaster movie. Pero para sa marami, hindi to katang-isip. Ito raw ay isang banal na babala na isinulat libu-libong taon na ang nakalipas. Dahil sa mga ganitong salita, mapapaisip ka talaga. Paano nga ba magwawakas ang lahat? Biglaan lang ba? O baka naman may sunusunod itong pattern, isang serye ng mga pangyayari na may malinaw na pagkakasunod-sunod? Well, ayon sa interpretasyong ating tatalakayin, ang aklat ng pahayag ay hindi lang basta koleksyon ng mga simbolo. Sinasabi rito na isa raw itong detalyadong plano, isang literal na timeline para sa huling 7 taon ng ating mundo. Sige, simulan na nating himayin to. Ating susuriin ang isang napakadetalyadong pagpapaliwanag sa propesiya na matatagpuan sa ika-6 na kabanatan ng pahayag. So ayon sa pagsusuring ito, yung huling 7 taon, hati raw sa dalawa. Yung unang 3.5 taon, panahon pa yan ng biyaya ng mga babala, pero yung huling 3.5 taon, dyan na raw magsisimula ang matinding paghatol. Ito yung framework na kailangan nating tandaan para maintindihan ang mga susunod na mangyayari. At dito na magsisimula ang lahat sa pagbubukas ng unang 4 na selyo. Bawat selyong mabubuksan, may lalabas na isang mangangabayo. Sila yung magpapakawala ng iba't ibang klasing kaguluhan na siyang hudyat ng simula ng mga huling araw. Okay, mabilis na rundown. Ang puting kabayo raw, yan yung 144,000 sugo ng Diyos. Yung pulang kabayo naman, hudyat ng isang malawakang gera. Sunod, yung itim na kabayo. Dala niya ay matinding tagutom. At panghuli, yung maputlang kabayo. Yan daw ang pagdating ng Antikristo. Tandaan, lahat yan mangyayari sa loob ng unang 3.5 taon, yung panahon pa ng bihaya at babala. Okay, mula sa kaguluhan dito sa lupa, lipat tayo ngayon sa ika-5 selyo. Kasi dito, ang eksena ay nasa kabilang buhay, isang napakadramatikong panawagan. I-picture nyo to, sa ilalim mismo ng altar sa langit, nandoon ang mga kaluluwa. Sila yung mga taong namatay dahil sa pagtatanggol sa kanilang pananampalataya. At ito yung sigaw nila, isang tanong na punong-puno ng sakit at pag-asam ng hustisya. Basically, tinatanong nila, Panginoon, kailan pa? Hanggang kailan kami maghihintay bago dumating ang paghatol mo? Pero yung sagot na natanggap nila, medyo nakakakilabot. Sinabihan lang sila na maghintay pa ng kaunti. Ibig sabihin, hindi pa tapos. May kailangan pang mangyari. At dito na pumapasok yung konsepto ng kota ng mga martir. Hindi pala basta-basta yung paghihintay nila. Mayroon daw isang eksaktong bilang ng mga mananampalataya na kailangan pang mamatay para sa kanilang paniniwala. At kapag nabuo na yung bilang na yun, saka palang sisimulan ang huling paghuhukom. At sa oras na mapuno na nga ang kwota na yun, bubuksan na ang ika-6 na selyo. Dito na ipapakawala ang pinakamalaking sakuna, ang kataklismo sa buong mundo. Ang simula ng katapusan? Isang pangglobang lindol? Hindi lang sa isang bansa ha, ang buong planeta raw ay yayagining mula sa kanyang pundasyon. Kasunod niyan, biglang magdidilim ang lahat. Ang araw magiging itim na parang sako. Yung buwan magiging kulay dugo, isang napakapangit na tanawin sa kalangitan. At hindi pa dyan natatapos. Ang gulo aabot na hanggang sa kalawakan. Mismong mga bituin, tila uulan pababa sa lupa. At ito yung pinaka-wild na imahe siguro. Yung langit daw maglalaho, parang isang scroll o papel na binibilot at tinatago. At sa huli, mismong mapa ng mundo, mabubura at muling isusulat. Walang bundok o islang mananatili sa kanilang pwesto. Total devastation. So, ang laking tanong, di ba? Paano ito posibleng mangyari ng literal? Yung source natin, may inaalok na isang kakaibang paliwanag para dito. Isang paliwanag na nakabase sa heologiya. Para maintindihan yung teorya, balik-aral muna tayo sa science class. Tandaan, ang Earth ay may 3 pangunahing bahagi. Yung cross na tinitirahan natin, yung mantle na puno ng tunaw na bato o magma, at yung core, yung nag-aapoy na sentro ng planeta. Ngayon, heto yung mind-blowing fact. Alam nyo ba na yung crust, yung buong lupang tinatapakan natin ay 1.6% lang ng buong volume ng Earth? Ibig sabihin, yung 98.4% na natitira ay isang nagbabagang bola ng apoy. Manipis na balat lang pala ang tinitirhan natin.
At meron daw basehan sa Biblia para suportahan ang ideyang ito. Itinuturo ng source natin ang isang talata na nagsasabing kung paano ang mundo ay minsan ang winasak ng tubig noong panahon ni Noah, ngayon daw ay nakareserba na ito para sa huling pagwasak, sa pamamagitan ng apoy. So ito na yung buyong teorya. Yung ika-6 na selyo, hindi lang daw yan lindol o bulkan sa ibabaw ng lupa. Ito raw yung literal na pagsabog ng buong planeta mula sa loob. Sa itinagdang panahon, pakakawalan daw ang napakalakas na presyon sa loob, sasabog ang core at lalamunin ng apoy ang napakanipis na crust kung saan tayo nakatira. Kung ganun nga, anong pinakamahalagang aral o mensahe na makukuha natin mula sa ganitong klasing interpretasyon ng pahayag 6? So dito natin makikita yung pinagkaiba. Para sa marami, ang mga ito ay simbolo lang ng laban ng mabuti at masama. Pero para sa interpretasyong ito, hindi. Ang mga pangyayari ay literal. Hindi ito basta babala, kundi isang detalyadong master plan mula sa Diyos. Isang sunod-sunod na timeline ng katapusan. Kaya iwan ko kayo sa tanong na ito. Ano nga ba ang nagiging epekto sa atin ngayon kapag ang mga sinaunang propesiya ay hindi na lang tinitignan bilang kwento o simbolo, kundi bilang isang literal na forecast ng hinaharap? Nagpapakita lang itong ng walang kupas na kapangyarihan ng mga propesiya na hubugin ang ating pananaw at marahil ang patuloy nating paghahanap ng kaayusan sa isang mundong tila puno ng kaguluhan.